Isa na naman pong mainit na balita dito sa mundo ng Pi Network ang pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo ba na bumaba na naman ang mining rate ng Pi Network? Oo, tama ang narinig po ninyo. Bumaba ito ng 38% simula nang inilaunch ang kanilang mainnet. Pero bakit nga ba bumaba ang rate? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pi miners at crypto enthusiasts dito kay Pi Network? Kaya, ayan, sa video na ito ay bibigyan po natin ng mas malalim na paliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng pagbagsak ng mining rate na ito, bakit ito ginawa ng Pi Network, at higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi Network at bakit nga ba ito sumikat. Ayan, ang Pi Network ay isa po itong cryptocurrency project na nagbibigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong tao na makapagmina ng crypto gamit lamang ang kanilang smartphone. Hindi mo na kailangan ng mamahaling computer o sobrang lakas na internet. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit milyong-milyong mga users ang yan sa buong mundo, yan, lalo na sa Pilipinas, ang sumali rito. Simple lang ang proseso. Maglalagin ka lamang araw-araw, tapos i-click mo yung mining button, at saka, ayan, biola, kumikita ka na ng Picoin. Pero gaya po ng ibang cryptocurrency, hindi habang buhay ay ganito kasimple ang proseso. Habang lumalaki po ang community, mas nagiging mahirap ang pagmina. At yan mismo ang nangyayari ngayon. Ayan, ilan na po ba ang mining rate ninyo? Yan, sa akin is mas mababa pa yung total mining rate kung kaysa sa nakikita natin dito. Yan, 0.0029. Sa akin is tatlong 0 digits yung aking per hour. Kaya mas mababa. Ayan, ayon po sa ulat noong April 6, 2025, ang base mining rate po ni Pi Network ay bumagsak mula sa 20 digits 47 na Pi per hour papuntang 20 digits 29 Pi per hour. Kung susumahin, halos 38% na bawas ito sa kinikita ng bawat user kada oras. Ibig sabihin ay kung dati ay nakakakuha po tayo ng halos 4 Pi coins sa loob ng 24 oras. Yan, depende po sa bonus at saka team activity yan. Ngayon ay nasa mga 2.5 na lang ang pwede nating makuha. O baka mas mababa pa kung hindi active o wala kang earning team. Yan, ngayon ay bakit po binabaan ang mining rate ng Pi Network? Yan, ito po ang pinakamalaking tanong. Bakit ginawa ito ng Pi Network? Ayon po sa kanilang strategy, ang pagbaba ng mining rate ay bahagi po ng kanilang tokenomics. O simpleng paliwanag, ito po ang sistema kung paano po pinamamahalaan ang supply at value ng Picoin. Habang dumarami po ang users, kailangan po nilang bawasan ang bagong supply ng Picoin para mapanatili ang scarcity o kakulangan nito sa mundo ng crypto. Kadalasan ay tumutulong ito para tumaas ang halaga ng isang coin sa market. Sa madaling salita, kung patuloy po ang pagtaas ng user base at hindi po babawasan ang supply, baka mawalan ng halaga ang Picoin dahil masyado nang madali itong makuha. Kaya para hindi po ito maging parang play money, unti-unti po nilang binabawasan ang dami ng coins na pwede pong makuha ng bawat user. Ayan, ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa mga Pi miners? Ayan, para sa atin na nagmimina po ng Picoin araw-araw, ito ay may malaking epekto. Una, ay mas bumababa po ang kita natin kada oras. Kung hindi po tayo magiging consistent at hindi natin gagamitin ang mga bonus tulad po ng security circle, referral team at saka 3-day engagement bonus, talagang halos wala na po tayong kikitain. Pangalawa, kailangan na natin ngayon ng mas strategic na pagmimina. Hindi na po sapat ang pag-login lang kung saan ay kailangan natin na mag-imbita or mag-invite ng mga active users, palakasin ang ating security circle at maging mas involved sa ecosystem ni Pi. Ngayon ay ano naman po ang lagay ng presyo ni Picoin ngayon? Habang bumababa po ang mining rate, may magandang balita rin pagdating po sa market price ni Picoin ngayon. Ayon po sa ulat, ang Picoin ay kasalukuyang nagtitrade sa presyong 0.60. Kung saan ay mas mataas ng 10% kumpara kahapon. Sa loob ng isang araw ay umabot pa ito sa high na 0.79 at low na 0.41. Kaya ayan, nagkaroon po siya ng price swing.
Bagamat hindi pa ito official sa mga major exchanges tulad ni Binance o Coinbase, lumalabas na may value na itong si PiCoin sa mga peer-to-peer transactions at ilang closed mainnet markets. Ibig sabihin ay unti-unti nang nabibigyan ng halaga ang PiCoin sa matagal na kung saan ay matagal na po nating namina. Ayan, ngayon ay paano naman po mapapalaki ang ating PiCoin earnings ngayon? Ayan, ito na po yung gusto nating malaman bilang mga Pi miners or minero ng PiCoin. Ngayon na mas mababa na po ang rate, ay ang kailangan po nating gawin ay simple lamang po. At yan po ay ang maging consistent. Araw-araw po tayo na dapat tayo ay nagmimina. At gamitin natin ang mga bonus gaya po ng security circle. Yan, dagdag mining rate po yan kapag may tiwala po tayong members. Yan, ang referral team. Yan, dagdag na rin yan sa ating PiCoin kapag active ang na-invite natin na users. Ang app engagement. Yan, bumalik ka araw-araw para sa bonus points. At panghuli ay ang node contribution. Kung may kakayan kang mag-host ng node sa PC, malaking bonus po ito. Hindi po sapat ang pagiging passive. Kailangan po natin ng active. Kailangan po natin na maging active kung gusto po nating sulitin ang pagkakataong ito. At ayan, dito naman po tayo sa posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Ayan, para sa atin ay malaki po ang epekto nito. Una ay marami sa atin ang umaasa sa free mining ng Pi Network bilang low risk entry dito sa mundo ng crypto. Ngayon na bumaba na po ang kita, kailangan natin ng mas matalino at saka kailangan po natin na mas maging matalino at saka strategic. Hindi ito dahilan para tumigil, bagkus dapat po tayong mag-adjust at saka mag-adapt. Pangalawa, kung tumaas po ang value ng PiCoin sa mga susunod na taon, ang mga PiCoins na naipon natin ngayon, kahit maliit, ay maaari pong maging valuable asset. Pero kung tamad po tayo magmina ngayon, sayang po ang chance. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay expected na talaga ang pagbaba ng mining rate. Hindi ito masamang balita. In fact, ito ay positive sign na papunta na talaga ang Pi Network sa mas seryosong phase ng kanilang roadmap. Ang tanong na lang ay handa ka na ba? Kung gusto mong makinabang sa potensyal ni PiCoin, ngayon ang panahon para maging consistent. Habang marami pa ang hindi naniniwala, tayo namang mga believers dapat samantalahin natin ang pagkakataong ito. Minsan kasi ang mga maliliit na efforts natin araw-araw, tulad po ng pag-click ng mining button, ay pwedeng maging susi sa financial freedom sa hinaharap. Kaya keep mining, keep believing, at huwag pong susuko. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.